Lourdes, itago mo ang magaspang mong mga kamay. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi ka nararapat sa entabladong ito dahil ang tabi ko ay para sa babaeng kasing linis ng tagumpay ko. Halos hindi makahinga si Lourdes nang marinig ang bulong na iyon ni Renato. Ang boses na dati-ratii nagbibigay sa kanya ng lakas na yon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo sila sa gitna ng marangyang ballroom ng isang hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng mga naggagandahang palamuti, kumukititap na mga chandelier at mga taong nakasuot ng mamahaling gown at suit. Ngunit para kay Lourdes, ang bawat liwanag ay tila nanunuya sa kanya. Tiningnan ni Lourdes ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa tilang seda ng kanyang gown. Ang mga daliring iyon ay may mga kalyo, ang mga kuko ay hindi kasing kinis na mga babaeng naroroon. Iyon ang mga kamay na nagbuhat ng mga mabibigat ng kahon ng isda sa Tondo, 25 taon na ang nakakaraan. Iyon ang mga kamay na humawak sa manibela ng lumang truck habang puyat na puyat siya sa pagdi-deliver para lang magkaroon ng puhunan ang RT Logistics. Renato, anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Lourdes, pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang dibdib. Kasalukuyan nating ipinagdiriwang ang 25 anyos ng kumpanyang itinayo nating dalawa. Ngayong gabi rin ang anibersaryo ng kasal natin. Numisi lang si Renato, isang nising, hindi nakilala ni Lourdes. Itinayo nating dalawa, Lourdes. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha ka bang asawa ng isang CEO? You look like a maid who accidentally wandered into a gala. Ang kumpanyang ito ay kailangan ng bagong mukha. Isang mukhang hindi amoy usok ng truck at lansa ng palengke. Bago pa makasagot si Lourdes, biglang bumukas ang mga ilaw sa entablado. Ang masiglang musika ay pumailan lang at ang host ay masayang nagpahayag. Ladies and gentlemen, let us all welcome the man of the hour, the CEO of RT Logistics, Mr. Renato Villanueva. And along with him, the woman who made the company's recent global expansion possible, our brilliant CFO, Miss Celestine Alcacid. Naramdaman ni Lourdes ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Inaasahan niyang siya ang tatawagin sa tabi ng kanyang asawa. Ngunit sa isang iglap, mabilis na binitawan ni Renato ang kanyang braso at naglakad palayo. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Celestine, isang babaeng nasa huling bahagi ng 20, suot ang isang pulang gown na tila nagliliyab sa ganda. Ang balat niya ay maputi at makinis malayo sa balat ni Lourdes na nasunog ng araw sa kalsada. Nakahawak si Celestine sa braso ni Renato na tila sila ang tunay na mag-asawa. Ang buong ballroom ay napuno ng palakpakan. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay nagsimulang dumaloy sa pandinig ni Lourdes. Sino ba yung matandang babae na naiwan doon? Katulong ba yon? Yan yata yung asawang galing Tondo. Grabe ang layo ng itsura kay Celestine, di ba? She's such an eyesore in this event. Bawat salita ay tila sampal sa muka ni Lourdes. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Pinanood niya kung paano itaas ni Renato ang kanyang baso ng champagne at humarap sa lahat. Ang gabi na ito ay hindi lang para sa tagumpay ng RT Logistics. Anunsyo ni Renato sa mikropono. Ang kanyang mata ay nakatitig ng diretso kay Celestine. This night is also for new beginnings. I'm happy to announce that Celestine is not just my business partner, she is my future life partner. Malapit na kaming maging isa, at siya ang magdadala sa kumpanyang ito sa mas mataas na antas. Parang gumuho ang langit sa ulunan ni Lourdes. Ang kanyang 25 taon ng sakripisyo, ang pagbebento niya ng pwesto sa palengke, ang pagkakasanla ng maliit na bahay ng kanyang mga magulang sa Tondo para lang makabili ng unang 3 truck ni Renato.
Lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa harap ng daan-daang tao. Hindi na nakapagpigil si Lourdes. Humakbang siya palapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong galit. Renato, paano mo nagagawa ito? Ako ang asawa mo. Ako ang naghirap kasama mo noong wala ka pa kahit isang gulong ng truck. Tumigil ang palakpakan. Nabigla ang lahat. Ngunit si Renato ay nanatiling kalmado, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Isinenyas niya ang kanyang assistant na si Paolo. Lords, huwag ka nang gumawa ng eksena. Malamig na sabi ni Renato. Paolo, ibigay mo na sa kanya ang dapat niyang matanggap para matahimik na siya. Inabutan si Lords ni Paolo ng isang makapal na pulang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Lords habang binubuksan ito. Inasahan niyang ito ay isang paliwanag o marahil ay mga dokumento para sa kanilang anibersaryo. Ngunit nang mabasa niya ang unang pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang yon divorce papers. Sa ilalim ng mga dokumento para sa paghihiwalay, may nakalakip na isang Notice of Criminal Complaint for Embezzlement. Ano ito? Tanong ni Lourdes, ang boses niya ay halos pabulong na lang sa sobrang gulat. Binilang na namin ang mga nawawalang pondo ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon, Lourdes. Singit ni Celestine, ang kanyang boses ay malambing, ngunit nakakalason. Lahat ng mga pekeng resibo ay may pirma mo. Lahat ng mga transfer sa labas ng kumpanya ay dumaan sa account mo. We have the evidence. Masyado kang naging matakaw, Lourdes. Akala mo ba hindi namin malalaman na ninanakawan mo ang sarili mong asawa? Nagsisinungaling kayo. Wala akong ninanakaw. Kayo ang nagpapatakbo ng accounting, hindi ako. Sigaw ni Lourdes. Lumapit si Renato. Sa kanya sapat na para sila lang ang makarinig. Lords, let's be practical. Pirmahan mo ang lahat ng dokumentong yan, ang divorce, ang pagsuko mo sa lahat ng shares mo sa RT Logistics, at ang paglipat ng titulo ng bahay niyo sa Tondo sa pangalan ko. Gawin mo yan at hindi ko itutuloy ang kaso. Makakaalis ka ng malaya. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng susunod mong anibersaryo. Natinggala ni Lourdes ang kanyang asawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay nakatayo sa harap niya bilang isang estrangero. Tumingin siya kay Celestine na ngayon ay may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang bahay sa Tondo. Iyon na lang ang natitirang alaala ng kanyang mga magulang. Iyon ang pundasyon ng kanyang pagkatao. At ngayon, pati iyon ay gustong kunin ni Renato para gawing warehouse ng kanilang kumpanya. Naramdaman ni Lourdes ang bigat ng sobre sa kanyang kamay. Ang bawat pahina ay tila kadena na gustong gumapos sa kanya. Tumingin siya sa paligid sa mga taong kanina lang ay tila hinahangaan ang tagumpay ng kumpanya, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Hindi umiyak si Lourdes sa harap nila. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang kanyang magaspang na palad. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Renato. Akala mo ba, Renato, sapat na ang mga papel na ito para burahin ako? Sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad na hindi narinig ni Renato noon. Nakalimutan mo na yata kung saan ako galing. Ang Tondo ay hindi basta lugar lang. Doon ako natutong lumaban kapag inaapakan na ako. Wala ka ng laban, Lourdes. Pirma na lang ang kailangan ko, sagot ni Renato. Tinalikuran siya ni Lourdes. Bit-bit ang sobre, nagsimula siyang maglakad palabas ng ballroom. Hindi niya pinansin ang mga kamera, ang mga bulong, o ang mapang-aping tingin ni Celestine. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na ulan at ang malamig na hangin ng gabi. Walang driver,
walang sundo. Naglakad siya patungo sa sakayan ng jeep. Habang nakaupo sa loob ng maingay at basang sasakyan yakap ni Lud ang pulang sobre. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga lumang dokumento sa loob ng bahay nila sa Tondo. Mga dokumentong matagal na niyang hindi tinitignan dahil sa tiwala niya kay Renato. May isang bagay na nakalimutan si Renato. Sa mundong ito, hindi lahat ng mahalaga ay nakasulat sa mamahaling papel. May mga sikretong tanging ang mga taong nagsimula sa putik ang nakakaalam. Nang makarating siya sa harap ng kanilang lumang gate sa Tondo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang matandang lalaki na nakasilong sa ilalim ng isang kupas na payong. Aling Lourdes, bakit kayo basang-basa? Nasaan ang kotse niyo? Tanong ng matanda. Ito si Mang Berting, ang pinakamatandang driver ng kumpanya. Tumingin si Lourdes sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Mang Berting, wala na ang kotse. Wala na rin ang asawa ko, sabi ni Lourdes. Pero Mang Berting, kailangan ko ang listahan ng mga lumang truck natin. Yung mga truck na binili natin bago pa naging RT Logistics ang kumpanya. Naitago mo ba? Kumunot ang no ni Mang Berting, ngunit tumanggo siya. Oho, Aling Lourdes, alam nyo namang hindi ko pinapabayaan ang mga yon. Pero bakit ho? Huminga ng malalim si Lourdes, ang amoy ng basa sa lupang Tondo ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na tapang. Dahil ngayong gabi, Mang Berting, magsisimula tayong bawiin ang lahat. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Pumasok si Lourdes sa kanilang lumang bahay sa Tondo na tila isang estranghero. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy hinaluan ng kaanting anghit ng ulan at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ito ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan siya natutong magbilang ng barya sa pwesto ng kanyang nanay sa palengke. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila tumitingin sa kanya ng may awa. Inilapapag ni Lourdes ang basang sobre sa lamesang gawa sa Nara, ang tanging mamahaling gamit na naiwan ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang bawat pahina ng Notice of Criminal Complaint. Inilabas niya ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang mga nakalakip na ebidensya. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Sa bawat dokumento ng disbursement, may mga code na nakasulat sa gilid. L-diesel-01, L-maint-2, L-tondo-X. Ito ang mga code ko, bulong ni Lourdes sa sarili. Nung nagsisimula pa lang ang RT Logistics si Lourdes ang gumagawa ng sarili nilang sistema. Upang hindi sila madaya ng mga driver o ng mga supplier ng langis, gumawa siya ng sariling shorthand code para sa bawat transaksyon. Siya lang at si Renato ang nakakaalam ng kahulugan ng mga iyon. Pero sa mga dokumentong hawak niya, na yon ang mga code na ito ay ginamit para magmukhang naglalabas siya ng pera para sa sarili niyang bulsa. Ang mga pirma sa ilalim ay kamuhang-kamuha nang sa kanya isang perpektong panggagaya na tanging ang taong matagal siyang pinanood ang makakagawa. Si Celestine, maring sabi ni Lourdes, ginamit niya ang sistema ko laban sa akin. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng dibdib. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Ang kanyang talino at ang kanyang katapatan ay ginagamit na ngayon para ibaon siya sa limot. Ang 50 milyong pesos na sinasabing ninakaw niya ay sapat na para mabulok siya sa kulungan habang buhay. Biglang narinig ni Lourdes ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Kahit hindi siya tumingin sa bintana, alam niyang hindi yon jeep o tricycle. Ang tunog ng makina ay swab.
at mahal isang tunog na hindi nababagay sa makitid at bahaying eskinita ng tondo. Bumukas ang pinto at pumasok si Renato. Suot pa rin niya ang kanyang tuxedo, ngunit wala na ang kanyang kurbata. Ang kanyang sapatos na balat ay nadumihan na ng putik mula sa labas. Tumingin siya sa paligid ng may halong diri na tila ba ayaw niyang dumikit ang kanyang mamahaling damit sa mga dingding ng bahay. Hindi ka pa rin nagbabago, Lourdes, panimula ni Renato habang nakatitig sa asawa. Dito ka pa rin tumatakbo sa butas na ito. Bakit ka narito, Renato? Hindi ba dapat ay kasama mo na ang future partner mo sa hotel? Sagot ni Lourdes, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Narito ako para tapusin ang lahat ng ito. Ayaw kitang makitang nakasuot ng kulay kahel na terno, Lourdes. Kahit paano naging asawa kita. Pero kailangan mong makipagtulungan. Tumayo si Lourdes at hinarap ang asawa. Makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-amin sa krimeng hindi ko ginawa. Renato, alam mo sa loob mo na ang mga code na ito ay para sa operasyon ng kumpanya. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ng sistemang ito. Nagkibit balikat si Renato at lumapit sa lamesa. Ang sabi ng records, ang pera ay napunta sa mga account na nakapangalan sa iyo. Ang mga pirma ay sa iyo. At ang pinaka-importante, si Celestine, ay may hawak na testimonya mula sa 3 dating accountant natin. Lahat sila ituturo ka. Dahil binayaran niyo sila, sigaw ni Lourdes. Walang pakialam ang batas sa dahil, Lourdes. Ang mahalaga ay ang ebidensya, sabi ni Renato sa isang malamig na tono. Ngayon, ganito ang deal. Pirmahan mo ang pagsuko sa bahay na ito. Alam mo namang kailangan ko ang lupang ito para sa bagong logistics hub ng kumpanya. Strategic ang kwestong ito dahil malapit sa pier. At ang mga shares mo, maliit na bagay lang yan kumpara sa kalayaan mo. Lalong humigpit ang hawak ni Lourdes sa gilid ng lamesa. Ang bahay na ito ay hindi sa akin, Renato. Sa mga magulang ko ito. Dito tayo nagsimula. Dito ka kumain nung wala ka pang pambili ng kahit isang pirasong pandesal. Huwag mo akong sumatan ng utang na loob. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera at matagal na kitang binayaran ng marangyang buhay, bulyaw ni Renato. Pirmahan mo na ang mga papel. Ibibigay ko sa iyo ang 5 milyong pesos. Umalis ka na dito, pumunta ka sa probinsya, at huwag ka nang magpapakita sa akin o sa kumpanya kailanman. Ininapag ni Renato ang isang gold-plated na ballpen sa ibabaw ng dokumento. Pirmahan mo na, Lourdes. Isang stroke lang ng ballpen mawawala lahat ng kaso mo. Pero kapag tumangi ka, sisiguraduhin ko na bukas din may mga pulis na kakatok sa pintong ito. Isipin mo ang hiya na idudulot mo sa alaala ng mga magulang mo kapag nakita nilang pinupiringan at pinuposas ang kanilang kaisa-isang anak sa harap ng mga kapitbahay nyo. Tiningnan ni Lourdes ang bullpen, pagkatapos ay ang mukha ni Renato. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Hindi ito biro. Handang-handa si Renato na sirain siya ng tuluyan para lang makuha ang lupang kailangan niya para sa kanyang ambisyon. Naramdaman ni Lourdes ang pang-inginig ng kanyang mga tuhod. Ang banta ng kulungan ay hindi lang basta pananakot. Ito ay isang pader na unti-unting umiipit sa kanya. Ngunit sa gitna ng takot, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. May 3 araw ako para mag-isip, di ba? Mahinang tanong ni Lourdes. Nangunot ang noo ni Renato. 1 araw lang ang ibinigay ko sa iyo kanina. 3 araw, Renato. Iyan ang huling hiling ko bilang asawa mo, sabi ni Lourdes. Ang boses niya ay walang emosyon. Pagkatapos ng 3 araw, ibibigay ko sa iyo ang sagot ko.
At kung pirma ko lang ang kailangan mo para makuha ang lupang ito, pag-iisipan ko kung sapat na ba ang kalayaan ko bilang kapalit. Mumisi si Renato, akala niya ay nanalo na siya. Sige, 3 araw. Pero wag mong subukang tumakas, Lords. Nakabantay ang mga tao ko sa bawat sulok ng eskinita na ito. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataon mo. Tinalikuran ni Renato ang asawa at lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mamahaling sasakyan ay unti-unting naglaho iniwan si Lourdes sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Lourdes sa bintana at tiningnan ang mga lalaking nakatayo sa kanto ang mga tauhan ni Renato. Pagkatapos tumingin siya sa kisamay ng bahay kung saan nakatago ang isang lumang bakal na baul sa ilalim ng mga sahig na kawayan. 3 araw, bulong ni Lourdes. 3 araw para patunayan sa iyo, Renato, na ang taong nanggaling sa putik ay hindi natatakot madumihan, lalo na kung para ito sa katarungan. Kinuha ni Lourdes ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang lumang modelong hindi trackable ng mga modernong GPS. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Mang Berting, ihanda mo ang mga tao. Sabihan mo sila, ang reyna ng Tondo ay may huling biyahe. Nagising si Lourdes sa tilawk ng mga manok at sa ingay ng mga tricycle na dumadaan sa tapat ng kanilang bahay. Sa loob ng maraming taon, nasanay siya sa katahimikan ng kanilang mansion sa Forbes Park, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang banayad na pag-ikot ng aircon. Ngunit dito sa Tondo, ang ingay ay buhay. Ang bawat busina at sigaw ng maglalako ng taho ay tila mga kamay na yumayanig sa kanyang balikat. Ginigising siya mula sa isang mahabang panaginip na naging bangungot. Bumangon siya mula sa lumang papag. Masakit ang kanyang likod, ngunit mas masakit ang kanyang puso nang makita ang altar sa kanto ng maliit na sala. Naroon ang mga larawan ng kanyang nanay Rosa at tatay Isko. May mga tuyong bulaklak pa sa harap ng kanilang mga litrato. Lumapit si Lourdes at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Naitay, patawad po. Bulong niya habang muling umaagos ang mga luha na pilit niyang pinigil kagabi. Patawad dahil hinayaan kong mapunta tayo sa ganito. Akala ko sapat na ang maging mabuting asawa. Akala ko ang pagpapakumbaba ay tanda ng pagmamahal. Pero mali po pala ako. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Ang tangal ng pamilya Villanueva na itinaguyod ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng marangal na pagtitinda ng isda ay parang dumi na ngayon na nais walisin ni Renato. Ang bahay na ito na naging saksi sa bawat patak ng pawis nila ay gusto pang gawing garahe ng lalaking dati, ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang ama dahil sa sobrang hiya sa pagiging mahirap. Kumalam ang kanyang sikmura. Simula kahapon ng gabi sa party, wala pa siyang kinakain. Lumabas siya ng bahay, suot ang isang lumang duster na naiwan sa cabinet. Sa labas, sinalubong siya ng malagkit na hangin at ng amoy ng pritong tuyo mula sa mga kapitbahay. Aling Lourdes, ikaw ba yan? Napalingon siya. Si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na sari-sari store sa tapat, ay nakadungaw sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Alam ng buong barangay na ang asawa ni Lourdes ay isa ng bilyonaryo. Ang makita ang Mrs. CEO na nakaduster at mukhang pagod ay sapat na para maging usap-usapan sa buong kanto. Oo po, Aling Nena. Magandang umaga po. Pilit ng ngiti ni Lourdes. Balita ko, may malaking handaan daw kayo kagabi sa Makati. Usisa ng matanda
Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang namumugtong mga mata ni Lourdes. Hindi na ito nagtanong pa. Sa tondo, mabilis makiramdam ang mga tao sa lungkot. Kumuha si Aling Nena ng isang supot ng mainit na pandesal at isang basong kape. Heto kumain ka muna. Alam mo, Lourdes, kahit gaano kalayo ang narating mo dito sa amin, ikaw pa rin yung batang tumutulong sa palengke. At ang mga batang palengke hindi basta-basta natitumbas. Napatigil si Lourdes. Ang simpleng pandesal at mainit na kape ay tila mas masarap pa kaysa sa steak at champagne sa hotel kagabi. Dito, hindi siya kailangang magpanggap. Dito, ang kanyang magaspang na kamay ay hindi nakakahiya. Ito ay simbolo ng sipag. Salamat po, Aling Nena. Babayaran ko na lang po mamaya, sabi ni Lourdes. Wag na utang na loob ko sa tatay. Isko mo ang pwesto kong ito. Sabi ko nga sa'yo, hinding-hindi nakakalimot ang tundo, sagot ni Aling Nena sabay kindat. Ang salitang utang na loob ay nag-echo sa isip ni Lourdes habang bumabalik siya sa loob ng bahay. Iyon ang nakalimutan ni Renato. Akala ni Renato, pera lang ang nagpapatakbo sa mundo. Pero sa kalsadang ito, ang katapatan at ang binitawang salita ang tunay na puhunan. Tinasok ni Lourdes ang maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Dito nakatago ang mga gamit na hindi na isama sa paglipat nila sa Forbes Park noon. Nilapitan niya ang isang bahagi ng sahig na kawayan na tila maluwag. Gamit ang isang lumang martilyo, dahan-dahan niyang binaklas ang mga pako. Sa ilalim ng sahig, naroon ang isang bakal na baul. May kalawang na ito at amoy luma. Ito ang baul ng pangarap ng kanyang ama. Dito inilalagay ni Tatay Isko ang lahat ng mahahalagang papel mula sa titulo ng lupa hanggang sa mga resibo ng mga unang gamit na naipundar nila. Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes habang binubuksan ang baul. Sa ibabaw ay ang mga lumang litrato, ngunit sa ilalim nakita niya ang isang makapal na kwaderno na may cover na plastic. Ito ang orihinal na ledger ng himpilan ng mga magkakapit-bahay sa Tondo, ang maliit na kooperatiba ng mga truck driver at tindero na binuo nila noon upang labanan ang mga mapagsamantalang middlemen. Pinuklat niya ang mga pahina. Doon sa gitna ng mga listahan ng mga pangalan, nakita niya ang isang dokumentong may selyo ng gobyerno mula 25 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Binasa niyang maigi ang bawat letra. Ang mga sasakyang may plakang at ang prangkisa ng rutang Port Area Bulacan, basa niya ng malakas. Hindi lang ito simpleng listahan. Ito ang orihinal na Articles of Cooperation at sa huling pahina, nakasulat ang mga pangalan ng Board of Directors. Ang pangalan ni Renato Villanueva ay nasa ilalim lamang bilang Operations Manager. Ngunit, ang pangalan ng chairperson at sole franchise holder ay nakasulat sa malalaking letra, Lourdes V. Villanueva. Napahawak si Lourdes sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, pinalabas ni Renato na ang lahat ng assets ay nasa ilalim ng RT Logistics. Pero ang katotohanan, ang pundasyon ng kumpanya, ang mga unang truck at ang pinaka-importanteng ruta ng transportasyon ay hindi kailanman naging pag-aari ni Renato. Ang mga ito ay pag-aari ng kooperatiba at si Lourdes ang may huling say. Renato, akala mo ay nakuha mo na ang lahat, bulong ni Lourdes, habang ang isang matapang na ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Pero ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nakatayo sa lupang ako ang may-ari. Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang text mula kay Renato.
2 days left, Lourdes. Don't make me use force to get that house. Tinignan ni Lourdes ang mensahe. Pagkatapos ay muling tinignan ang dokumento sa kanyang kamay. Hindi na siya ang takot na babae kagabi. Ngayon, may armas na siya. Mang Berting, tawag ni Lourdes sa cellphone nang sagutin ito ng matanda. Pumunta ka dito ngayon din. Dalhin mo ang listahan ng lahat ng driver na kasapi sa orihinal na kooperatiba. Panahon na para malaman nila kung sino ang totoong amo na dapat nilang sundin. Sa bawat pahinang binubuklat ni Lourdes sa lumang kwaderno, tila muling nabubuhay ang mga alaala ng bawat patak ng pawis at puyat na ipinuhunan niya. Ang kwadernong ito ay hindi lang basta talaan ng mga utang at bayad. Ito ang mapa ng tagumpay na ninakaw sa kanya. Habang masusing sinusuri ang mga orihinal na codes na ginamit niya 25 taon, na ang nakakaraan na pagtanto ni Lourdes ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mga codes na ginagamit na yon ni Celestine para idiin siya sa kasong embezzlement, ang L Diesel 01 at L Maint 22, ay may malaking pagkakaiba sa orihinal na sistema. Masyadong kampante si Celestine, bulong ni Lord, habang inihahambing ang mga bagong resibo sa lumang ledger. Ginamit niya ang mga codes ko, pero hindi niya alam na ang bawat numero sa dulo ay may katumbas na lokasyon ng warehouse, na tanging ang orihinal na board of directors lang ang nakakaalam. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Lourdes ang isang pattern. Ang mga pondong sinasabing ninakaw niya ay hindi napunta sa kanyang account, kundi sa isang subcontractor na nagangalang CA Logistics Support. Sa unang tingin, mukhang lehitimong supplier ito ng mga spare parts. Ngunit nang tignan ni Lourdes ang address ng kumpanyang ito sa mga dokumento na patigil siya, CA Celestine Alcacid. Mariing sabi ni Lourdes. Ang address ay tumatugma sa isang maliit na opisina sa Cavite na pag-aari ng pamilya ni Celestine. Hindi lang ako ang dinadaya niya. Minanakawan din niya si Renato. Isang malakas na katok sa pinto ang napabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang kwaderno sa ilalim ng unan at kinuha ang isang lumang kutsilyo sa tabi ng higaan bago lumapit sa pinto. Aling Lourdes, si Berting ito? Mahinang tawag mula sa labas. Nakahinga ng maluwag si Lourdes at pinuksan ang pinto. Pumasok si Mang Berting pawisan at tila galing sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Aling Lourdes, tama nga ang hinala niyo. Kinausap ko ang mga lumang driver sa garahe sa North Harbour. Marami sa kanila ang galit na galit, panimula ni Mang Berting habang mapupunas ng pawis. Balita na sa buong kumpanya ang nangyari kagabi sa party. Hindi sila makapaniwala na nagawa iyon ni Boss Renato sa inyo. Anong sabi nila, Mang Berting? Tanong ni Lourdes habang pinapaupo ang matanda. Sabi nila handa silang tumigil sa pagbiyahe kung hihilingin nyo. Pero may mas masamang balita, Aling Lourdes. Humina ang boses ni Mang Berting. Nakita ko si Celestine kaninang hapon sa garahe. May kasamang mga bagong abogado. Pinapapirma nila ang mga driver mang bagong kontrata. Ang nakasulat doon, hindi na sila sa kooperatiba, kundi direkta na sa RT Logistics ni Boss Renato. Pinubura na nila ang bakas nyo sa kumpanya. Napakuyom ang mga palad ni Lourdes. Gusto nilang putulin ang ugnayan ko sa mga driver bago pa mabulgar ang katotohanan. At isa pa ho, dagdag ni Mang Berting. May narinig akong usap-usapan. Ang mga lumang truck na binili nyo noon, yung mga orihinal na unit ng kooperatiba, ay nakatagdang scrap o ibenta sa murang halaga bukas sa madaling araw. Gusto ni Boss Renato na mawala ang lahat ng ebidensya na may kinalaman sa pagsisimula nyo. Timayo si Lourdes, ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hindi mangyayari yan, Mang Berting. Ang mga truck na yan ang patunay.
na ang prangkisang ginagamit nila ay hindi sa kanila. Kinuha ni Lourdes ang kwaderno at ipinakita kay Mang Berting ang pahinang naglalaman ng prangkisa. Mang Berting, tingnan mo ito. Ang prangkisang hawak ni Renato na yon ay nakadugtong sa mga plaka ng mga lumang truck na yan. Kapag nawala ang mga truck na yan, mawawalan ng bisa ang permit nilang dumaan sa port area. Magiging iligal ang lahat ng biyahe nila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berting. Ibig sabihin, kapag naharang natin ang pag-scrap sa mga truck, mahaharang din natin ang operasyon ng buong RT Logistics. Eksakto, sagot ni Lourdes. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi sapat na pigilan lang ang pagbebenta. Kailangan nating ipakita sa mga driver kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanila. Ano ang plano, Aling Lourdes? Mang Berting, tawagan mo lahat ng mga driver na kasapi pa rin sa kooperatiba. Sabihin mo, makita-kita kami sa Batsay sa North Harbour, mamayang 2:00 ng madaling araw. Huwag silang madadala ng anumang sandata. Ang kailangan lang namin ay ang kanilang presensya at ang kanilang mga susi. Pero Aling Lourdes, sigurado hong may mga security guard doon na tauhan ni Renato. Baka mapahamak kayo. Pag-aalala ng matanda. Ngumiti si Lourdes, isang ngiting puno ng pait at tapang. Huwag kang mag-alala, Mang Berting. Sa loob ng 25 taon, natuto akong makipag-usap sa mga tao ng daungan. Alam ko kung paano pasunurin ang mga higante. Nang makaalis si Mang Berting, muling tinitigan ni Lourdes ang kwaderno. May isang maliit na papel na nakasingit sa huling pahina, isang sulat kamay ni Renato, noong panahong wala pa silang pambili ng sapatos. Lourdes, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan na ikaw ang nagbigay sa akin ng direksyon. Kung wala ka mananatili akong ligaw na kaluluwa sa tondo. Nilamuhos ni Lourdes ang papel at itinapon sa basurahan. Nakalimutan mo na ang direksyon mo, Renato. Nayon ako naman ang magtuturo sa iyo kung saan ka nararapat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, boses ni Celestine ang bumungad mapang-asar at puno ng kumpiyansa. Hi, Lourdes! Nabalitaan kong nag-enjoy ka sa tondo. Just a friendly reminder, may 36 hours ka na lang. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis palabas ng bahay na yan. O baka naman, gusto mong padalhan kita ng pagkain? I heard mahirap ang buhay dyan. Celestine, mahinang sabi ni Lourdes, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Salamat sa tawag. Gusto ko lang sabihin na nahanap ko na ang CA Logistics support sa mga record ko. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan, kasama si Renato. Natahimik ang kabilang linya. Ang kumpiyansang boses ni Celestine ay biglang napalitan ng kaba. Anong sinasabi mo? Makita tayo bukas, Celestine, sa garahe. Huwag kang mahuhuli dahil baka sa pagdating mo, wala na kayong kumpanyang papasukan, sabi ni Lourdes bago ibaba ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes hindi sa takot kundi sa galit. Alam niyang binuksan na niya ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Sa bawat pahinang binubuklat ni Lourdes sa lumang kwaderno, tila muling nabubuhay ang bawat patak ng pawis at puyat na ipinuhunan niya, 25 taon na ang nakakaraan. Ang kwadernong ito ay hindi lang basta talaan ng mga utang at bayad. Ito ang mapa ng tagumpay na ninakaw sa kanya. Habang masusing sinusuri ang mga orihinal na codes na ginamit niya noong nagsisimula pa lang ang kooperatiba, napagtanto ni Lourdes ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mga codes na ginagamit na yon ni Celestine para idiin siya sa kasong embezzlement
ang L-diesel-01 at L-maint-2. Dalawa ay may malaking pagkakaiba sa orihinal na sistema. Masyadong kampante si Celestine, bulong ni Lourdes, habang inihahambing ang mga bagong resibo sa lumang ledger. Ginamit niya ang mga codes ko para magmukhang ako ang nagnanakaw, pero hindi niya alam na ang bawat numero sa dulo ay may katumbas na lokasyon ng warehouse na tanging ang orihinal na board of directors lang ang nakakaalam. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Lourdes ang isang pattern. Ang mga pondong sinasabing ninakaw niya ay hindi napunta sa kanyang account, kundi sa isang subcontractor na nagngangalang CA Logistics Support. Sa unang tingin, mukhang lehitimong supplier ito ng mga spare parts. Ngunit nang tignan ni Lourdes ang address ng kumpanyang ito sa mga dokumento na patigil siya, C.A. Celestine Alcacid, mariing sabi ni Lourdes. ang address na nakasulat ay tumutugma sa isang maliit na opisina sa Cavite na pag-aari ng pamilya ni Celestine. Hindi lang ako ang dinadaya niya. Dinanakawan din niya si Renato. Ang perang akala ni Renato ay kinuha ko ay napupunta pala sa bulsa ng bago niyang reyna. Isang malakas na katok sa pinto ang nagbabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang kwaderno sa ilalim ng unan bago lumapit sa pinto. Aling Lourdes si Berting ito. Mahinang tawag mula sa labas. Nakahinga ng maluwag si Lourdes at binuksan ang pinto. Pumasok si Mang Berting pawisan at tila galing sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Aling Lourdes, tama nga ang hinala niyo. Kinausap ko ang mga lumang driver sa garahe sa North Harbour. Marami sa kanila ang galit na galit, panimula ni Mang Berting habang nagpupunas ng pawis. Balita na sa buong kumpanya ang nangyari kagabi sa party. Hindi sila makapaniwala na nagawa iyon ni Boss Renato sa inyo pagkatapos ng lahat. Anong sabi nila, Mang Berting? Tanong ni Lourdes habang pinapaupo ang matanda. Sabi nila handa silang tumigil sa pagbiyahe kung hihilingin niyo. Pero may mas masamang balita, Aling Lourdes. Humina ang boses ni Mang Berting. Nakita ko si Celestine kaninang hapon sa garahe. May kasamang mga bagong abogado. Pinapapirma nila ang mga driver ng bagong kontrata. Ang nakasulat doon, hindi na sila sa kooperatiba, kundi direkta na sa RT Logistics ni Boss Renato. Binubura na nila ang lahat ng bakas nyo sa kumpanya bago matapos ang 3 araw na palugit. Napakuyom ang mga palad ni Lourdes. Gusto nilang putulin ang ugnayan ko sa mga driver para wala na akong kakampi. At isa pa ho, daddad ni Mang Berting ang boses ay puno ng kaba. Narinig ko ang utos ni Boss Renato. Ang mga lumang truck na binili nyo noon, yung mga orihinal na unit na may tatakpa ng kooperatiba, ay nakatagdang scrap o ibenta sa murang halaga bukas ng madaling araw. Gusto ni Boss Renato na mawala ang lahat ng ebidensya na may kinalaman sa pagsisimula nyo sa tondo. Tumayo si Lourdes, ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hindi mangyayari yan, Mang Berting. Ang mga truck na yan ang patunay na ang prangkisang franchise ginagamit nila ay hindi sa kanila. Kinuha ni Lourdes ang kwaderno at ipinakita kay Mang Berting ang pahinang naglalaman ng orihinal na permit. Mang Berting, tingnan mo ito. Ang prangkisang hawak ni Renato ngayon ay nakadugtong sa mga chassis number ng mga lumang truck na yan. Kapag nawala o na-scrap ang mga truck na yan, mawawalan ng bisa ang permit nilang dumaan sa port area. Magiging illegal ang lahat ng biyahe ng RT Logistics. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berting. Ibig sabihin, kapag naharang natin ang pag-scrap sa mga truck, mahaharang din natin ang operasyon ng buong kumpanya. Eksakto, sagot ni Lourdes. Kailangang malaman ng mga driver ang totoo. Hindi sila tauhan ni Renato. Sila ay kasapi ng kooperatiba na ako ang chairperson.
Ano ang plano, Aling Lourdes? Mang Berting, tawagan mo lahat ng mga driver. Nakasapi pa rin sa orihinal na kooperatiba. Sabihin mo, makita-kita kami sa garahe sa North Harbor mamayang 2:00 na madaling araw. Huwag silang magdadala ng anumang sandata. Ang kailangan lang namin ay ang kanilang presensya at ang kanilang katapatan. Nang makaalis si Mang Berting, muling tinitigan ni Lourdes ang kwaderno. May isang maliit na papel na nakasingit sa huling pahina, isang sulat kamay ni Renato noong panahong wala pa silang pambili ng sapatos na nangangakong hinding-hindi siya iiwan. Nilamukos ni Lourdes ang papel at itinapon sa basurahan. Nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo, Renato? Ngayon ako naman ang magpapaalala sa iyo kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kalsadang ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, boses ni Celestine ang bumungad mapang-asar at puno ng kumpiyansa. Hi Lourdes, nabalitaan kong nag-e-enjoy ka sa dumi ng tundo. Just a friendly reminder, may 36 hours ka na lang para pumirma. Huwag mo nang hintayin na kalat ka rin ka ng mga pulis palabas ng bahay na yan. Nakakaawa ka naman. Celestine, mahinang, sabi ni Lourdes. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Salamat sa tawag. Gusto ko lang sabihin na nahanap ko na ang CA Logistics Support sa mga record ko. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan. Kasama si Renato tungkol sa perang kinukuha mo sa kanya. Natahimik ang kabilang linya. Ang kumpiyansang boses ni Celestine ay biglang napalitan ng kaba. Anong sinasabi mo? Makita tayo bukas, Celestine, sa garahe. Huwag kang mahuhuli dahil baka sa pagdating mo, wala na kayong kumpanyang papasukan, sabi ni Lourdes bago ibaba ang telepono. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Lourdes. Alam niyang binuksan na niya ang digmaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Madilim pa ang langit. Ngunit gising na ang buong diwa ni Lourdes. Sa loob ng maliit na kusina habang kumukulo ang tubig para sa kape, muli niyang tinitignan ang mga listahan ng pangalan sa kanyang kwaderno. Bawat pangalan ay may katumbas na muka, mga lalaking nakasama niya sa hirap mga pamilyang pinag-aral ng kooperatiba at mga taong saksi sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noong nagsisimula pa lang sila. Hindi lang ito laban para sa bahay, Tay. Bulong niya sa hangin habang nakatingin sa larawan ng kanyang ama. Laban ito para sa kanila. Isang oras bago ang pagsikat ng araw, dumating si Mang Berting kasama ang 3 pang matatandang driver. Sila ang mga pundasyon ng kooperatiba. Sa kanilang mga mukha ay bakas ang pagod, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang nag-aalab na galit. Aling Lourdes, panimula ni Luis ang pinakamatapang sa mga driver. Totoo ba ang balita gusto kaming pilitin ni Boss Renato na pumirma sa kontratang magtatanggal sa aming mga benepisyo pagkatapos ng lahat ng taon na ibinigay namin sa kanya? Tumango si Lourdes, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Gusto niyang buwagin ang kooperatiba para wala nang humadlang sa pagbebenta niya ng kumpanya sa mga banyaga. Kapag mangyari yun, mawawalan kayo ng boses. Magiging tauhan na lang kayo na pwedeng itapon anumang oras. Anong gagawin namin? Tanong ng isa pa. Huwag kayong pipirma, direktang sabi ni Lourdes. Sabihin niyo sa iba pang mga driver, lalo na sa mga bata na ang prangkisang franchise gamit ng mga truck ay nakapangalan pa rin sa kooperatiba. Hanggat hindi ako pumapayag bilang chairperson, walang karapatan si Renato na baguhin ang inyong mga kontrata. Habang nag-uusap sila, isang malakas na besina ang bumasag sa katahimikan ng eskinita.
Isang puting Mercedes-Benz ang pilit na pumasok sa makitid na daan dahilan para mapatabi ang mga naglalakad na bata at mga nagtitinda ng almusal. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Celestine. Suot niya ang isang mamahaling puting damit, malalaking salamin sa mata, at sapatos na may mataas na takong, na tila nandidiring tumapak sa semento ng tundo. Sa likod niya ay dalawang lalaking nakabarong mga abogado ni Renato. Lourdes, Lourdes! I didn't know you missed the smell of garbage this much. Panunuya ni Celestine habang magtatakip ng ilong gamit ang isang panyong sutla. Hindi natinag si Lourdes. Humakbang siya palabas ng kanyang gate, hinarap ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng maglabasan, nakatingin ng masama sa dayuhang sasakyan. Anong ginagawa mo dito, Celestine Malayo? Ito sa Makati. Baka madumihan ang gown mo, sagot ni Lourdes. Numisi si Celestina at inabutan siya ng isang asul na folder. I'm here to end this drama. Renato is getting impatient. He added another 2 million pesos to the offer. Pirmahan mo na ito at makakaalis ka na sa butas na ito. You can buy a nice condo somewhere far from here. Hindi nabibili ang danggal ko, Celestine. At lalong hindi nabibili ang bahay ng mga magulang ko, sabi ni Lourdes nang hindi tinitignan ang folder. Dangal Lourdes, look around you. Sigaw ni Celestine, itinuro ang mga lumang bahay at ang mga linyang puno ng sinampay. This is not dignity. This is poverty. Inaalok ka na namin ng paraan para maging tao ulit. Pero pinipili mong mabulok dito, kasama ang mga lalaking ito na amoy krudo. Dito na sumingit si Mang Berting. Oy miss, ang amoy ng krudo na sinasabi mo yan, ang nagpakain sa kumpanyang kinatatayuan mo ngayon. Stay out of this, old man, buliaw ni Celestine. Muli siyang humarap kay Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng banta. Listen to me, Lourdes. If you don't sign this today, bukas ng umaga, may dadaan na demolition crew dito. We found a loophole in the land title. Ang sabi ng City Hall, may partnering bahay mo na nakaharang sa pampublikong kalsada. We will tear this house down with or without your signature. Naramdaman ni Lourdes ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang kayang gawin ni Renato ang pananakot na iyon gamit ang kanyang koneksyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ang mga kapitbahay ni Lourdes ang mga tindera, mga tricycle driver at mga nanay sa barangay ay nagsimulang lumapit at pumalibot sa sasakyan ni Celestine. Subukan niyo lang gibain ang bahay ni Aling Lourdes at makikita niyo ang hinahanap niyo. Sigaw ng isang matandang lalaking may hawak na walis tingting. Hindi niyo kami matatakot ng pera niyo, dagdag ng isang nanay. Nakita ni Lourdes ang bahagyang takot sa mga mata ni Celestine. Hindi sanay ang babaeng ito sa galit ng masa. Lumingon si Celestine sa kanyang mga abogado na tila naghahanap ng proteksyon. You think these people can save you? Sabi ni Celestine kay Lourdes, pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. They are nothing but a distraction. Bukas, Lourdes, kapag dumating ang mga bulldozer, tignan natin kung nasaan ang tapang mo. Bago sumakay sa kanyang sasakyan, pumulong si Celestine kay Lourdes, sapat na para siya lang ang makarinig. And by the way, Renato and I are checking into a resort in Palawan tonight to celebrate our engagement. While you're here guarding your rotting house, I'll be planning our wedding using your shares. Goodbye, loser. Humaharurot na umalis ang sasakyan. Iniwan ang isang ulap ng alikabok sa mukha ni Lourdes. Lumapit ang kanyang mga kaibigan, nag-aalala sa banta ng demolition. Aling Lourdes, totoo ba yun gigibayin nila ang bahay? Tanong ni Mang Berting. Tumingin si Lourdes sa kanyang mga kamay. Nang inginig ang mga ito hindi sa takot, kundi sa nanggigigil na galit.
Tumingin siya sa dulo ng eskinita kung saan nawala ang sasakyan ni Celestine. Mang Berting, hindi nila gigibain ang bahay na ito. Sabi ni Lourdes, ang boses ay puno ng pot. Dahil bago dumating ang mga bulldozer nila bukas, kailangang tumigil ang buong RT Logistics. Mang Berting, ituloy ang plano. Na yung gabi bago sila makarating sa Palawan, ipapaalam natin kay Renato kung sino ang tunay na may-ari ng daan. Ano ang gagawin natin, Aling Lourdes? I lock ang lahat ng garahe. Walang truck na lalabas bukas ng madaling araw. At ang mga lumang truck na gusto nilang iscrap, kunin natin sila bago nila magawa. Gagamitin natin ang mga yun para i-block ang main gate ng warehouse support area. Nang makalis ang mga driver, pumasok si Lourdes sa loob at kinuha ang kanyang lumang bag. May isang huling baraha pa siya. Hindi lang si Renato ang may koneksyon. May isang taong matagal na niyang iniiwasan, isang dating kaibigan ng kanyang ama, na ngayon ay isa ng makapangyarihang opisyal sa customs. Panahon na para gamitin ang lahat ng utang na loob na naipon ko sa loob ng 25 taon, bulong ni Lourdes. Ngunit habang naghahanda siya, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Litrato iyon ng kanyang bahay sa Tondo, mula sa malayo at may pulang krus na nakamarka sa tapat ng kanyang pinto. Ang banta ay hindi na lang legal. Personal na ang labanang ito. Gabi na ngunit, ang hangin sa Tondo ay tila nagdadala ng isang babala. Ang katahimikan sa loob ng lumang bahay ni Lourdes ay nababasag lamang ng tunog ng electric fan na tila pagod na sa pag-ikot. Nakaupo si Lourdes sa harap ng lamesang nara. Sa tapat niya ang folder na iniwan ni Celestine kaninang umaga. Alam niyang babalik si Renato. At hindi siya nakamali. Isang marahas na katok ang yumanig sa pinto. Hindi na naghintay ng pahintulot, pumasok si Renato kasama ang kanyang chief of security. Wala na ang mamahaling tuxedo. Suot niya ang isang itim na polo shirt na hapit sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay mas madilim pa sa gabi. Lourdes, sapat na ang laro, sigaw ni Renato, inihampas ang kanyang palad sa lamesa. Narinig ko ang ginawa mo sa garahe kanina. Pinipigilan mo ang mga driver na pumirma. Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan? Tumingala si Lourdes mahinahon at walang bakas ng takot. Maupo ka muna, Renato. Gusto mo ba ng tubig mainit ang ulo mo? Huwag mo akong idaan sa ganyan. Pirmahan mo na ito. Inilabas ni Renato ang isang panibagong dokumento. Ito na ang huling alok ko. Hindi ko na kailangan ng bahay na ito. Gigibain ko ito bukas para sa expansion. At ang mga shares mo, I'll buy them for double the price basta umalis ka na sa buhay ko. Dahan-dahang kinuha ni Lourdes ang dokumento at tinitigan ito. Nagkunwari siyang nag-iisip, ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha, isang pag-arte na kailangan niyang gawin para makakuha ng oras. Double the price, Renato? Mahinang tanong ni Lourdes. Ganyan na ba kalaki ang halaga ng pagkawala ko? O ganyan ka lang ba natatakot na baka may malaman ako? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Renato, bahagyang kumunot ang noo. Kanina, habang naglilinis ako ng mga gamit ni tatay, may nahanap akong listahan. Simula ni Lourdes, inilalabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Hindi ang orihinal na kwaderno, kundi isang kopya lamang. Isang kumpanya na nagangalang CA Logistics Support. Pamilyar ba sa iyo, Renato? Napatigil si Renato. Bahagyan magbago ang kulay ng kanyang mukha, ngunit agad din itong bumalik sa dati. Isa lang yan sa mga vendors natin. Ano naman? Vendor O, personal na, bank account ni Celestine. Direct ang tanong ni Lourdes. Alam mo ba na sa bawat litro ng krudo na binabayaran ng RT Logistics, may porsyento na napupunta sa kumpanyang iyon, at ang kumpanyang iyon ay pag-aari ng kapatid ni Celestine sa Cavite.
Tumawa ng pilit si Renato. Nagsiselos ka lang, Lourdes. Sinisiraan mo si Celestine dahil siya ang pinili ko. She's brilliant. She saved the company's finances while you were busy being a housewife. Saved the finances o nililimas ang finances, numisi si Lourdes isang nising puno ng payat. Sige, Renato. Kung tiwala ka sa kanya, pirmahan ko na ito. Pero bago ko gawin, tanungin mo muna siya kung nasaan ang 50 milyong piso na sinasabi niyo na ninakaw ko. Baka magulat ka kung saang account yon totoong pumasok. Biglang tumunog ang cellphone ni Renato. Nakita ni Lourdes ang pangalan ni Paolo, ang assistant ni Renato. Sinagot ito ni Renato nang may halong inis. Ano bakit na yun mo lang sinabi? Puliaw ni Renato sa telepono. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Sino ang bumibili? How is that possible? Pinatay ni Renato ang tawag at muling tumingin kay Lourdes. Sa pagkakataong ito ay may halong pagdududa at galit. Ikaw ba ang may gawa nito? May nagho-hostile takeover sa mga minority shares ng kumpanya. Sino ang kasabwat mo? Tumayo si Lourdes at lumapit sa asawa. Ang kanyang liit ay tila naglaho dahil sa autoridad na kanyang ipinapakita. Wala akong kasabwat, Renato. Ang mga taong pinagtabuyan mo, ang mga maliliit na shareholder na nakasama natin sa tondo, sila ang nagkakaisa ngayon. Dahil alam nila na kapag nawala ako, sila na ang susunod mong sisirain. Hindi mo ako matatalo, Lourdes, sigaw ni Renato, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. I have the lawyers, I have the power. You have the money, Renato. But you don't have the road, mahinahong sabi ni Lourdes. Bukod sa shares, may isa ka pang nakalimutan. Ang prangkisa ng Port Area Bulacan route ay mag-e-expire sa loob ng 48 oras at ang renewal kailangan ng pirma ng chairperson ng kooperatiba at hulaan mo kung sino yon. Napako si Renato sa kanyang kinatatayuan. Halos makalimutan niya ang detalyeng iyon sa gitna ng kanyang pagmamadaling palakihin ang kumpanya. 3 araw, Renato. Iyan ang hiningi ko, sabi ni Lourdes habang itinutulak ang folder pabalik sa asawa. Umalis ka na. Tawagan mo si Celestine. Tanungin mo siya kung bakit may ticket siya patungong Singapore para sa susunod na linggo sa pangalan lang niya. Pagkatapos bumalik ka dito kapag handa ka na kaming harapin ng mga driver. Magsisisi ka sa ginagawa mo, Lourdes. Huling banta ni Renato, bago mabilis na lumabas ng bahay, halatang nagmamadaling kumpirmahin ang mga narinig. Nang marinig ni Lourdes ang pag-alis ng sasakyan, bumagsak siya sa upuan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para harapin ang asawa ng ganoon. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas si Mang Berting. Aling Lourdes, ayos lang? O ba kayo narinig ko ang lahat? Ayos lang ako, Mang Berting, hingal na sabi ni Lourdes. Nakuha natin ang atensyon niya. Ngayon, magsisimula na silang mag-away ni Celestine. Yun ang kailangan natin, ang magkagulo sila sa loob habang inaayos natin ang labas. Anong susunod nating hakbang? Mang Berting, bukas ng madaling araw, kailangang wala ni isang truck ang makakalabas sa garahe. At kailangan nating mahanap ang orihinal na kopya ng prangkisa sa City Hall. Siguraduhin mong nakabantay ang mga tao natin sa main gate. Simula na ng totoong laban. Tumingin si Lourdes sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng tondo ay tila nagkakaisa sa dilim. Alam niyang bukas ang balita ay kakalat sa buong industriya. Ang matandang babae na minaliit ni Renato ay hindi lang pala asawa. Siya ang tunay na pundasyon na handang gumuho para ibaon ang mga traidor. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang takot ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung mas maging marahas si Renato kapag naramdaman niyang wala na siyang takas? Mang Berting, tawag ni Lourdes.
Siguraduhin mong ligtas ang lahat ng pamilya ng mga driver natin. Alam ko si Renato, hindi siya susuko ng walang dumanak na luha. Alastos ng madaling araw. Ang hangin sa North Harbour ay amoy espalto crudo at hamog ng dagat. Sa loob ng isang malaking bakanteng garahe na pag-aari pa rin ng orihinal na kooperatiba ng Tondo, nagtipon ang mahigit 50 driver at pahinante. Ang ilan ay may hawak pang tasa ng kape, habang ang iba ay nakasandal sa mga lumang truck na balak ng scrap ni Renato. Nakatayo si Lourdes sa gitna sa ibabaw ng isang lumang gulong ng truck upang makita siya ng lahat. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at jacket. Ang kanyang buhok ay nakatali. Siya ang gating Aling Lourdes na kilala nila hindi ang asawa ng CEO, kundi ang nanay ng garahe. Maraming salamat at dumating kayo mga kasama. Panimula ni Lourdes, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Alam kong delikado ang ginagawa nating ito. Alam kong marami sa inyo ang takot mawala ng trabaho, lalo na at pamilya nyo ang nakasalalay dito. Aling Lourdes, sumingit si Kiko, isang batang driver na kararating lang ng kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? Sabi ni Boss Renato at ni Ma'am Celestine. Kayo daw ang nagnakaw sa kumpanya. Kaya nila tatanggalin ang kooperatiba para malinis ang sistema. Kung susunod kami sa inyo, baka kami pa ang makasuhan. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga lumang driver ay sumimangot, ngunit ang mga mas nakababata ay tila sumasang-ayon kay Kiko. Mumiti si Lourdes, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-unawa. Hindi siya nagalit. Bumaba siya sa gulong at lumapit kay Kiko. Kiko, ilang taon na ang panganay mo? Tanong ni Lourdes ng mahinahon. Nabigla si Kiko sa tanong. 7 taon na ho? Bakit? Nung nagkasakit siya ng dengue last year at kailangan ng blood transfusion, saan ka kumuha ng pangdeposito sa ospital? Patuloy ni Lourdes. Hindi ba't hindi inapprove ng HR ni Renato ang loan mo dahil bago ka pa lang sino ang nagbayad noon mula sa personal niyang bulsa? Yumuko si Kiko na mumula ang mukha. Kayo po, Aling Lourdes? Tumingin si Lourdes sa iba pang mga naroroon. At ikaw, Ray, nung na-aksidente ka sa NLEX at gusto kang tanggalin ni Renato dahil sira ang truck. Sino ang nangatwiran na panatilihin ka hanggang gumaling ka? Ikaw, Mang Tiroy, sino ang tumulong sa pagpapaaral ng anak mo nang mamatay ang asawa mo? Tumahimik ang buong garahe. Ang mga lalaking matitikas ay napayuko, inaalala ang mga panahong tanging si Lourdes ang naging sandalan nila. Iyon ang utang na loob, hindi ito binibili ng pera. Ito ay inuukit sa puso sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Hindi ako narito para isumbat iyon sa inyo. Pagpapatuloy ni Lourdes, pilit na pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Narito ako para ipaalala sa inyo na ang RT Logistics ay hindi lang gawa sa mga sasakyan at kontrata. Gawa ito sa inyo. Sa pawis nyo sa puyat nyo, sa dugo nyo. Ngayon, gusto ni Renato at ni Celestine na palitan ang mga kontrata nyo para kapag binenta nila ang kumpanya sa mga banyaga, madali kayong matanggal ng walang separation pay. Iniabot ni Mang Berting kay Lourdes ang isang folder. Itinaas ito ni Lourdes. Ito ang orihinal na dokumento ng kooperatiba. Hanggat ako ang chairperson at hanggat gamit nila ang ating prangkisa, hindi kayo pwedeng tanggalin. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan kong manindigan tayo ngayon. Bukas ng hapon, pipirmahan ni Renato ang joint venture sa mga Amerikano. Kailangang iparating natin
na walang kumpanyang mabebenta kung walang kooperatibang papayag. Ano ang plano natin, Aling Lourdes? Matapang matanong ni Mang Teroy. Ngayong araw, idideklara natin ang isang transport holiday ng kooperatiba. Walang gagalaw na truck. Walang kargamentong lalabas sa port area. At ang mga lumang truck na ito, itinuro ni Lourdes ang mga kinalawang na sasakyan sa likod, gagamitin natin itong barikada sa main gate ng garahe nila. Hayaan natin ang mga Amerikano mismo ang makakita kung sino ang tunay na may kontrol sa kumpanya. Nakaroon ng masiglang pagsangayon mula sa nakararami. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Isa-isang lumapit ang mga driver upang ibigay kay Mang Berting ang kanilang mga susi bilang tanda ng pakikiisa. Ngunit habang magkakaingay ang lahat, hindi napansin ni Lourdes na si Kiko ay dahan-dahang umatras at lumabas ng garahe. Sa isang madilim na kanto, inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag. Hello, ma'am, Celestine Opo. Nandito sila sa North Harbour. Plano po nilang harangan ang main gate mamayang umaga para mapigilan ang pagpirma ni Boss Renato. Bulong ni Kiko nang hinginig ang boses. Opo, ma'am. Ipinangako niyo po yung promotion ko, di ba? Patawad po, kailangan ko lang ng pera. Pinatay ni Kiko ang tawag at mabilis na naglakad palayo, pinagtataksilan ang babaeng nagligtas sa buhay ng anak niya dahil sa pangako ng pera. Sa loop ng garahe, nilapitan ni Mang Berting si Lourdes. Aling Lourdes, halos nakuha na natin silang lahat. Pero sigurado ba tayong sapat ito para mapatumba si Boss Renato? Tumingin si Lourdes sa malayo ang kanyang isip ay bumalik sa folder na ibinigay niya kay Renato kagabi. Hindi lang tayo ang lalaban, Mang Berting. Inaasahan ko na bago pa sumikat ang araw, mag-aaway na ang dalawang ahas. Sa isang mamahaling kondo sa Makati, nagising si Celestine sa lakas ng katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, isang galit na si Renato ang sumalubong sa kanya. Hawak nito ang isang kopya ng bank statement. Celestine Arno itong CA Logistics Support. Bulyaw ni Renato, inihagis ang papel sa mukha ng babae. Pinaimbestigahan ko ang kumpanyang yan, kagabi kapatid mo ang nagpapatakbo niyan. Hindi ba? Ikaw ba ang nagnanakaw sa sarili nating kumpanya at ibinibintang mo kay Lourdes? Nanlaki ang mga mata ni Celestine, nalaman na ni Renato. Ang butong itinanim ni Lourdes ay nagsimula ng mamunga ng lason. Sa loob ng marangyang penthouse ni Celestine, ang tensyon ay kasing bigat ng tingga. Ang mga kalat na papeles sa sahig, ang mga bank statement na natuklasan ni Renato, ay tila mga piraso ng basag na salamin na nagpapakita ng tunay nilang pagkatao. Walang pag-ibig, puro ambisyon. Renato, let me explain. Pilit na lumapit si Celestine, sinusubukang hawakan ang braso ng lalaki. Ngunit mabilis itong iniwas ni Renato. It's not what you think. Ang CA Logistics ay gumagawa ng totoong serbisyo para sa atin. Yes, it's my brother's company. Pero para iyon, masiguro na hindi tayo niloloko ng ibang suppliers. Sinungaling? Bulyaw ni Renato ang kanyang muka ay namumula sa galit. Huwag mo akong gawing tanga, Celestine. Ipinacheck ko ang mga address ng warehouses ng CA Logistics kagabi. Walang laman, puro ghost warehouses. At ang pera diretso sa offshore accounts mo, ikaw ang kumukuha ng 50 milyon na ibinintang mo kay Lourdes. Lakas ang pagkabigla sa mukha ni Celestine. Paano nalaman ni Renato ng ganito kabilis? Ang huling naiisip niya ay ang tawag ni Lourdes kahapon. Sinabi ni Lourdes kay Renato. Nakita ni Celestine na wala na siyang kawala. Nawala ang lambing sa kanyang boses at napalitan ito ng mapanuyang ngiti. Inayos niya ang kanyang buhok at matapang na hinarap si Renato. Fine. Ako nga. Madiing sagot ni Celestine, hindi na papakita ng kahit anong hiya. Pero bago ka magmalinis dyan, Renato,
Tanungin mo muna ang sarili mo. Sa tingin mo ba makukuha mo ang atensyon ng mga banyagang investors kung hindi ko inayos ang mga loopholes sa financial statements natin? Nilinis ko ang kalat mo, Renato. Kinuha ko lang ang komisyon ko. Komisyon, ninanakawan mo ang kumpanya habang kasama kita sa kama. Inabot ni Renato ang pangga ni Celestine, ngunit mabilis itong tinabig ng babae. Don't touch me, sigaw ni Celestine. You need me, Renato. Kung wala ako, babalik ka lang sa pagiging driver na asawa ng isang palangkera mula sa Tondo. Kung ipapakulong mo ako dahil sa pera idadamay kita, I have all the emails kung saan pumayag kang dayain natin ang tax declarations para mas magmukhang malaki ang kita natin sa mga Amerikano. Go ahead, tawagin mo ang mga pulis. Pareho tayong masisira bago pa man pumirma ang mga investors mamayang hapon. Natahimik si Renato. Ang kanyang panga ay nagnangalit, ngunit alam niyang tama si Celestine. Hawak siya nito sa leeg. Kung may sasabog na iskandalo ngayon, mawawala ang joint venture na magpapayaman sa kanya ng husto. Kailangan niyang lunukin ang kanyang galit. Pansamantala. Pagkatapos ng pirmahan mamaya, malamig na sabi ni Renato na katitig ng masama sa babae. Kukunin ko pabalik ang bawat sentimo na kinuha mo. At pagkatapos noon, hindi na tayo magkakilala. Fair enough, ni Celestine. Pero bago tayo mag-away, kailangan mo munang solusyonan ang asawa mo. Tumawag sa akin si Kiko, yung driver mo. Nagpaplano ng barikada si Lourdes sa main gate na yon mismong umaga para hindi makapasok ang mga Amerikano mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Barikada? Yes, inipon niya ang mga dating tauhan ng kooperatiba. So, Boss Renato, ano ang gagawin mo ngayon? Pang-asar ni Celestine. Hindi na sumagot si Renato. Mabilis siyang naglakad palabas ng penthouse. Kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Paolo, ang kanyang chief of security. Paolo, dalhin mo lahat ng mga gwardya sa garahe sa North Harbor. Gustong maglaro ni Lourdes ng barikada. Ipakita niyo sa kanila kung paano buwagin ang mga harang. At kung may manlaban, huwag kayong mag-atubiling gumamit ng dahas. Walang makakapigil sa joint venture natin mamaya. Sa kabilang dako ng siyudad, papasikat na ang araw sa Tondo. Nakatayo si Lourdes sa harap ng altar ng kanyang mga magulang tahimik na nagdadasal. Nakabihis siya hindi bilang isang asawa ng milyonaryo, kundi bilang chairperson ng himpilan ng mga magkakapitbahay. Isang simpleng puting blouse at itim na pantalon, pero ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Mang Berting, Aling Lourdes, boses ng matanda, ay humihingal. Nandito na ang mga tauhan ni Boss Renato. Marami sila. May mga bitbit na pamalo at yero para sirain ang mga nakaharan na lumang truck sa main gate. May mga pulis din silang kasama, mukhang nabayaran na. Kumilos ba sila? Tanong ni Lourdes kalmado, ngunit mabilis ang tibok ng puso. Hindi pa ho. Nagkatinginan pa lang kami. Hinihintay nila ang utos ni Boss Renato. Pero Aling Lourdes, nalaman ko po, si Kiko ang nagsumbong sa kanila. Patawad, hindi ko na-check ang mga bata-bata natin. Nakaramdam ng kirot si Lourdes. Pinagtaksilan siya ng mismong taong tinulungan niya. Pero hindi na ito ang panahon para umiyak. Mang Berting, pakinggan mo ako ng mabuti. Huwag kayong lalaban ng pisikal. Kapag itinulak nila kayo, hayaan nyo silang sirain ang mga lumang truck. Hayaan nyo silang pumasok. Pero, Aling Lourdes, kapag nawala ang barikada, makakapasok ang mga Amerikano para sa pirmahan ng kontrata mamayang hapon. Iyon ang gusto kong mangyari, Mang Berting. Seryosong sagot ni Lourdes. Gusto kong malaya silang makapasok sa opisina. Gusto kong makita nila mismo si Renato na nasa tuktok ng kanyang kumpiyansa.
Dahil doon sa mismong harapan ng kanyang mga investors, natin ipapakita kung sino ang totoong nagmamay-ari ng RT Logistics. Pero paano ang kaligtasan ng mga tao natin dito? Umalis na kayo diyan. Iwan nyo ang mga lumang truck at sumunod kayo sa akin sa main office sa Makati mamayang 1:00 ng hapon. Dalhin mo lahat ng orihinal na miyembro ng kooperatiba. Magsuot kayo ng formal ng berting. Ngayong araw tayo ang mga boss. Pinatay ni Lourdes ang telepono at lumingon sa pintuan. Naroon ang kanyang dating kaibigan mula sa City Hall, dala ang isang selyadong sobre. Nandito na ang pinapakuha mo, Lourdes. Ang certified true copy ng prangkisa ng kooperatiba na may tatak ng husgado, sabi ng kaibigan niya. Kinuha ni Lourdes ang sobre at hinaplos ito ng mahigpit. Salamat. Renato, akala mo nasira mo ang barikada ko. Hindi mo alam ang totoong barikada ay ako. Ang silid pulong sa ika-30 palapag ng RT Logistics Tower ay puno ng tensyon. Sa isang dulo ng mahabang lamesang nara, nakaupo si Renato. Ang kanyang muka ay pilit na pinapaganda ng isang peking ngiti. Sa tabi niya ay si Celestine, na abala sa pag-ayos ng kanyang mga dokumento, bagaman paminsan-minsan ay nakakasulyapan sila ni Renato ng may put. Sa harap nila, ang mga kinatawan ng kumpanyang Amerikano ay naghihintay na lamang ng huling lagda. Everything is set, Mr. Villanueva. Wika ang pinuno ang mga investor. We are impressed with your logistical reach. The port area route is indeed a gold mine. It's all part of our vision, sagot ni Renato habang abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Lourdes is out of the picture. We are now leaner, faster, and more efficient. Bago pa man maipatong ni Renato ang bullpen sa kontrata, bumukas ng marahas ang pintuan ng conference room. Ang bawat mata sa loob ay napalingon. Dahan-dahang pumasok si Lourdes. Hindi siya nakasuot ng duster o lumang damit. Nakasuot siya ng isang formal at eleganteng navy blue na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng pagod, tanging ang otoridad ng isang taong alam ang kanyang karapatan. Sa likod niya ay si Mang Berting at ang 10 orihinal na miyembro ng kooperatiba, lahat sila ay nakasuot ng malinis na polo barong. Lourdes, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Renato na agad tumayo mula sa kanyang upuan. Paulo, nasaan ang security? Nasa labas sila, Renato, at nakikinig sila sa usapan natin. Mahinahong sabi ni Lourdes habang lumalakad patungo sa lamesa. Huminto siya sa harap ng mga investor. Good afternoon, gentlemen. I am Lourdes Villanueva, the rightful chairperson and franchise holder of the Tondo-based transport cooperative, which RT Logistics is currently operating under. What is she talking about? Tanong ng pinuno ng mga investor halatang nalilito. She's lying, bulyaw ni Celestine. She's just a bitter ex-wife trying to ruin the deal. Hindi pinansin ni Lourdes si Celestine. Inilabas niya ang selyadong sobre mula sa City Hall at inilapag ito sa harap ng mga investor. Mr. Renato Villanueva is not the owner of the franchise rights that give this company the authority to operate in the port area, sabi ni Lourdes ng malakas at malinaw. These rights belong to the cooperative. My husband, my soon-to-be ex-husband, is currently operating this company based on a franchise that has already been legally withdrawn from RT Logistics due to unauthorized subcontracting and financial irregularities. Irregularities? Tanong ng investor. Yes, sagot ni Lourdes. The CA Logistics support that has been supplying your spare parts and fuel, it's a dummy company owned by Miss Celestine Alcacid. You can check the bank records I've attached in that folder. Nagsimulang magbulungan ang mga Amerikano.
Agad kinuha ni Celestine ang folder, ngunit mabilis na inagaw ito ng isa sa mga investor. Binuksan nila ang mga dokumento. Ang mga ebidensya ay napakalinaw. Ang mukha ni Celestine ay namutla at si Renato ay tila gustong lamunin ng sahig. Renato, is this true? Tanong ng investor, ang kanyang tono ay puno na ng babala. It's a misunderstanding, kabadong sagot ni Renato. Tumingin siya kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lourdes, please, don't do this. We can fix this. Pag-usapan natin sa loob. Tapos na ang usapan, Renato, sagot ni Lourdes. Sa loob ng 25 taon, ginawa kitang reyna ng kalsada habang ako ang nagpapatakbo ng makinang nagpapatakbo sa iyo. Inisip mo na dahil sa pera, pwede mo nang itapon ang pinagmulan mo. Ngayon, babalik ka sa kung saan ka nagsimula. You can't do this, sigaw ni Renato handa nang sugurin si Lourdes. Ngunit agad siyang hinarangan ni Mang Berting at ng iba pang mga driver. I already did, sabi ni Lourdes. Ang mga prangkisa ay bawi na. Ang mga asset ay nasa ilalim na ng sequestration order ng korte dahil sa kasong isinampa ko kaninang umaga. Ang kumpanyang ito ay hindi na sa iyo, Renato. Ito ay babalik sa mga taong tunay na nagpatakbo nito. Bumaling si Lourdes sa mga investor. Gentlemen, if you want to continue your investment, we are willing to negotiate. Pero ang kasosyo nyo ay hindi na si Renato Villanueva. Ang kasosyo nyo ay ang kooperatiba ng Tondo. Ang mga investor ay tumiyo inayos ang kanilang mga gamit at tumingin ng masama kay Renato bago lumabas ng silid. Naiwan sina Renato at Celestine na magkaaway at wasak. Ikaw ang may kasalanan nito, sigaw ni Celestine kay Renato sabay sampal dito. Kung hindi ka naging gahaman, hindi tayo mahuhuli. Ako, ikaw ang nagnakaw ng pera, bulyaw ni Renato. Pinanood ni Lourdes ang galawa. Wala na ang pot sa kanyang dibdib. Ang natira na lang ay ang kaginhawaan ng isang taong nabunutan ng tinik. Lumapit siya sa pintuan, lumingon ng huling beses sa lalaking minahal niya ng buong buo. Renato, tawag ni Lourdes. Napatingin si Renato luhaan at wasak. Sana masaya ka sa bago mong buhay. Pero tandaan mo, ang tagumpay na nakatayo sa panloloko ay madaling gumuho. Ang tagumpay na binuo sa sipag at katapatan, iyon lang ang mananatili. Pagkalabas ni Lourdes sa building, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang Tondo na dati niyang ikinahihiya ay hindi na isang lugar ng kahihiyan. Ito na ang kanyang base ng operasyon, ang kanyang tahanan, at ang kanyang tagumpay. Siya ang reyna ng Tondo, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakaagaw sa kanyang korona. Isang buwan ang lumipas matapos ang pagguho ng RT Logistics sa loob ng conference room sa Makati. Ang balita tungkol sa pag-atras ng mga banyagang investor at ang pandaraya ni Celestine ay mabilis na kumalat sa buong industriya. Para sa isang kumpanyang itinayo sa imahe ng karangyaan at tagumpay, ang pagbagsak nito ay mabilis at walang awa. Nakaupo si Lourdes sa isang maliit na opisina sa loob ng garahe sa North Harbour. Ang paligid ay hindi kasing gara ng opisina sa Makati, lunit ang hangin ay presko, at ang mga tao ay nagtatawanan habang nag-ayos ng mga dokumento ng biyahe. Wala nang mga peking ngiti. Wala nang mga sikreto. Binuksan niya ang diaryo sa kanyang mesa. Sa front page ng business section, may isang maliit na artikulo dating CFO ng logistics firm in arresto sa kasong estafa. Napabuntong hininga si Lourdes. Ayon sa balita, hindi lang pala si Renato ang niloko ni Celestine. Lumabas na marami pa siyang inutangan at dinayang mga supplier,
gamit ang dummy corporation niya na CA Logistics Support. Nang mawala ang joint venture, nagsidatingan ang mga creditors ni Celestine. At nang subukan nitong tumakas patunong Singapore gamit ang parang ninakaw niya, inabangan siya ng NBI sa mismong airport. Ang babaeng dati nandidiri sa amoy ng tundo ngayon ay matutulog sa loob ng malamig at masikip na selda. Aling Lourdes, boses ni Mang Berting mula sa pinto. Nakangiti ang matanda, hawak ang isang listahan ng mga bagong kliyente. May tumatawag po mula sa isang malaking chain ng supermarket. Gusto daw po nilang makipag-partner sa kooperatiba natin. Nabasa daw po nila ang tungkol sa katapatan ng mga driver natin. Ngumiti si Lourdes. Sige, Mang Berting. Sabihin mo magpa-schedule sila ng meeting. At siguraduhin mong isasama natin ang mga bagong miyembro ng board sa pag-uusap. Hindi na ako lang ang magdedesisyon. Opo, Aling Lourdes, sagot ng matanda, bago bahagyang nag-alinlangan. Aling Lourdes, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sabi ko, abala kayo, pero hindi raw po siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. Naramdaman ni Lourdes ang bahagyang pagbigat ng kanyang dibdib. Kahit hindi sabihin ni Mang Berting, alam niya kung sino iyon. Tumayo si Lourdes at naglakad, palabas ng opisina, patungo sa main gate ng garahe. Naroon nakatayo sa ilalim ng init ng araw ay si Renato. Wala na ang mamahaling tuxedo o ang kumpiyansa ng isang CEO. Nakasuot na lamang siya ng isang kupas na polo shirt. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay mukhang tumanda ng 10 taon. Ang sasakyan niya ay hindi na ang puting Mercedes-Benz, kundi isang lumang modelo ng sedan na puno ng alikabok. Nang makita niya si Lourdes, nagliwanag ng bahagya ang mga mata ni Renato. Lumapit siya, ngunit huminto bago umabot sa gate. Lourdes, mahinang tawag ni Renato. Ang boses niya ay basag. Hindi sumagot si Lourdes. Nanatili siyang nakatayo, naghihintay kung ano ang sasabihin ng lalaki. Lourdes, patawarin mo ako. Simula ni Renato, tuluyang bumumos ang kanyang mga luha. Nawala ang lahat. Ang bahay sa Forbes, kinamkam ng bangko. Ang mga bank accounts ko naka-freeze dahil sa mga kaso ng investors. Kahit ang mga kaibigan ko sa Makati, walang gustong sumagot sa mga tawag ko. Tumingin si Lourdes sa asawa niya. 25 taon. Sa 25 taon, ginawa niya itong hari. Pero ang pagkahulog ni Renato ay dahil din sa sarili nitong kasakiman. Anong gusto mo, Renato? Kalmadong tanong ni Lourdes. Tulungan mo ako, Lourdes. Nakikiusap ako. Lumuhod si Renato sa sementadong daan ng garahe, hindi alintana ang dumi. Balita ko, nakuha ng kooperatiba ang ilang mga lumang asset. Pwede ba akong bumalik kahit bilang operations manager lang ulit katulad ng dati? Babawi ako, ipinapangako ko. Ikaw lang pala ang totoo sa akin. Bumuntong hininga si Lourdes. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Kiko, ang driver na nagtangkang mag-tridor sa kanila. Ngunit binigyan pa rin niya ng isa pang pagkakataon na nakatingin mula sa malayo tahimik na nagpapasalamat. Dito sa garaheng ito, natuto si Lourdes kung sino ang mga taong karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit para kay Renato, ang kasagutan ay malinaw. Tumayo ka, Renato, mahinang utos ni Lourdes. Nakakahiya sa mga tao. Dahan-dahang tumayo si Renato. May umuspong na pag-asa sa kanyang mga mata. Tatanggapin mo ba ako ulit? Hindi, mariing sagot ni Lourdes. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit walang halong awa. 25 taon kitang binuhat, Renato. Ibinigay ko ang lahat para hindi ka makaramdam ng hiya sa pinanggalingan mo. Pero ang ginawa mo, tinapakan mo ako para marating mo ang gusto mo.
Ngayon, gusto mong bumalik dahil ikaw na ang tinapakan ng mundo. Lourdes, nagkamali lang ako. Nadala ako ni Celestine. Pagdadahilan ni Renato. Hindi ka nadala. Pinili mo siya. Pinili mo ang ambisyon. Sagot ni Lourdes, tinitigan ng direkta ang mga mata ng dating asawa. Nandito lang ako para sabihin sa'yo na napirmahan ko na ang divorce papers na ipinadala mo nun. Nasa mga abogado na natin. At ang bahay natin sa Tondo patuloy itong nakatayo. Hindi bilang alaala mo, kundi bilang patunay. Na hindi kailangang maging marangya para maging marangal. Natahimik si Renato. Ang pag-asa sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Naramdaman niya ang malamig na katotohanan. Tuluyan na siyang tinanggihan ng nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Magsisimula kang muli, Renato, patuloy ni Lourdes. Pero magsisimula ka ng mag-isa. Matuto kang tumayo gamit ang sarili mong pawis katulad ng ginawa natin dati. Hanggang sa matutunan mo yan, huwag ka nang babalik dito. Tinalikuran ni Lourdes si Renato. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang pag-iyak ng lalaki. Pumasok siya pabalik sa opisina kung saan hinihintay siya ng kanyang tunay na pamilya, ang mga taong hindi kailanman ikinahiya ang kanyang magaspang na kamay. 6 na buwan ang lumipas. Ang sariwang amoy ng ginigisang bawang sibuyas at bagong lutong adobo ang gumati sa maaliwalas na umaga ng Tondo. Ang dating maliit na bahay na muntik ng gibayan ni Renato ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon, puno na ito ng buhay kulay at tawanan. Sa itaas ng bagong pintuan, nakasabit ang isang inukit na kahoy na karatula. Kusina ni Lourdes at himpilan ng kooperatiba. Sa loob abala si Lourdes sa paghahalo ng malaking kawa ng ulam. Nakasuot siya ng isang simpleng puting apron na may burdang bulaklak, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ibinaba niya ang sandok at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga palad. Nandun pa rin ang mga kalyo, ang magaspang na balat na minsan ay naging dahilan para itakwil siya ng lalaking kanyang minahal. Ngunit ngayon, hindi na siya nakakaramdam ng hiya. Ang mga kamay na ito ang nagpapakain sa mga batang lansangan at nagbibigay ng lakas sa mga driver bago sila bumiyahe. Ito ang mga kamay ng isang reyna. Napakabango naman yan, Aling Lourdes. Masayang bati ni Mang Berting na pumasok kasama ang ilang mga driver ng truck. Maaga silang dumaan bago magsimula ang kanilang shift sa port area. Tamang-tama ang dating niyo, Mang Berting. Mainit pa ang kanin. Nakangiting sagot ni Lourdes habang mabilis na nag-aabot ng mga plato. Sa isang gilid ng kusina, nakaupo ang ilang mga bata mula sa barangay, masayang kumakain ng libreng almusal bago pumasok sa eskwela. Maging si Kiko ang driver na muntik ng traidor noon ay naroon tumutulong sa pagliligpit ng mga baso bilang tanda ng kanyang patuloy na pagbabago at pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Patuloy sa paglago ang kooperatiba dahil sa maayos na pamamalakad at katapatan, mas dumami ang mga kumpanyang gustong makipagpartner sa kanila. Ang RT Logistics na naiwan ni Renato ay tuluyan ng nabuwag at nabili ng ibang kumpanya, habang si Renato naman ay napabalitang nagtatrabaho ngayon bilang isang simpleng ahente sa isang maliit na probinsya, pilit na binubuo ang sarili mula sa simula. Si Celestine ay naghihintay pa rin ng hatol sa loob ng kulungan. Ngunit para kay Lourdes, ang mga pangalang iyon ay bahagi na lamang ng nakaraan mga leksyong namturo sa kanya kung paano maging matapang. Lumabas si Lourdes sa harap ng kanyang kusina at sumimsim sa kanyang mainit na kape. Tiningnan niya ang pagsikat ng araw na nagbibigay kulay sa mga bubong ng Tondo.
Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso. Walang galit, walang pot, tanging kalayaan lamang. Hindi na siya ang asawa ng isang bilyonaryo na kailangang magtago sa anino ng kanyang asawa. Hindi niya kailangan ng mga mamahaling diamante o mga sapatos na gawa sa Europa para kuminang at igalang. Siya si Lourdes Villanueva, isang babaeng nagmula sa putik may magaspang na kamay, ngunit may pinakamalinis na puso. At sa wakas, pagkatapos ng 25 taon ng pagsasakripisyo para sa iba, hawak na niya ang manibela ng sarili niyang buhay.